great day mga Kapinoy basketball fans. Lakers vs Celtics, nagkaalaman na mga tropa. Isang buwan na lang bago ang NBA playoffs, nagharap ang Lakers at Celtics sa isang laban na maaaring maging patikim sa NBA Finals ngayong Hunyo. Oo mga kaibigan, parang trailer ng isang epic na pelikula pero dito walang script, purong aksyon. Ang tema ng laban, galit na may respeto, may parang ex mo na di makamove on pero may kilig pa rin. Matindi ang tensyon pero ramdam mo rin ang respeto, parang magkaibigang nag-aagawa ng ulam sa buffet. Pero ang game mismo sobrang unpredictable, pasama ng parang mood swings ng jowa mong gutom. First half, smooth at swabe, parang Lakers at Celtics na nagsusukat ng lakas. Biglang third quarter, from hell para sa Lakers, parang natapilok mo sa sarili nilang paa. Pero sa fourth quarter, nagkaroon ng peak basketball excellence, parang last minute comeback sa ML tournament. Pre-game drama, big man down small ball. Up LeBron was hype at the pero malas lang. Out si Jackson Hayes dahil sa right knee contusion. Sayang, isang malaking katawan ang nawala sa lineup ng Lakers. Kaya naman si Jared Vanderbilt ang napiling starter sa center position na nangangahulugang small ball lineup tayo, baby. Sa kabilang kampo, wala rin si Kristaps Porzingis pero bumalik si Drew Holiday. So parehas na may missing pieces pero parehas ding handang magpatayan sa court. First quarter, labas-pasok ng opensa. Pagpasok pa lang ng laro, disrespect agad ang tema ng Boston sa outside shooters ng Lakers. Parang sinasabi nilang, wala kayong tiwala sa tira nyo, kami rin! Pero wag kang kampante dahil sagot ni LeBron, skip passes galore! Parang traffic enforcer, pinapasa kung saan-saan ang bola para malito ang Celtics defense. Habang dumidikit ang laban, nagkakaroon ng chess match sa pagitan ng drive and kick game ng Lakers at defensive adjustments ng Celtics na parang naglalaro ng Mobile Legends pero puro counter plays. Parang love story nyo. May plano kayo pero nag-a-adjust lang sa sitwasyon. Sa kabilang dulo naman, panay ang attack ng Celtics kay Luka. Parang pinipilit nilang ipa-exit ang bida sa maagang bahagi ng pelikula. Pero Lakers din, may sagot! Horford, tinarget nila at si Austin Reeves. Walang kaabog-abog na sumali sa elder abuse movement. Siya second quarter, binuhat ni Tatum, si Jason Tatum, mainit agad ang kamay. Walang takot sumugod, parang lasing na kumakanta ng My Way sa videoke. Nagdesisyon ang Boston na hamunin ang Lakers sa mid-range jumpers. Parang sinasabi ni Coach Mazzuola, gusto nyo ng easy shot, dito kayo sa mahirap. LeBron, walang pakialam, naka-block siya. Second effort, good. Sa depensa naman, Lakers were switching and swarming Jaylen Brown. Hanggang sa isang mental lapse ang sa baseline play ang nagbigay sa Celtics ng libreng puntos at nakaka-frustrate, parang nag-exam kang walang review tapos biglang essay pala lahat. Third quarter, meltdown Lakers na tsunami. Kung akala mo babawi na ang Lakers, mali ka. Third quarter, disaster, hindi lang nalugi, nilamon ang buo. Si Tatum parang may vendetta kay Luka, binanata ng kaliwat kanan. Samantala ang Celtics defense, sobrang dikit, parang chismosa sa kapitbahay. Lakers nagkahirapan sa opensa. 0-10 halfway through the third quarter. Parang puro mintis sa free throw ni Shaq. Ang unang puntos nila sa quarter, Lucas step through pa kung video games to. Rage quit na dapat si Coach JJ. Sa sobrang sama ng third quarter, parang ex mo na, binalikan mo tapos iniwan ka ulit. Down 20 ang Lakers entering the fourth pero wait lang, may alas pa. Fourth quarter, comeback, akyat bahay gang. Pero di nakataka sa akala mo tapos na. Hindi pa, nagising ang mga may dugong purple and gold. Reeves, relocating threes, pasok. LeBron, nagpa-tutor sa Celtics defense. Lamang ng Boston, unti-unting bumaba. 20, naging 15, tapos 10, tapos 6. Biglang uminit ang laban, parang Only Rice challenge. Pero hindi lahat ng kwento may happy ending. Nagkamali lang ng spacing si Luka kay Brown at tinapos na ng Celtics ang huling pag-asa ng Lakers. Pinagmasdan na lang ni Coach JJ ang pagkatalo, parang coach na nawalan ng load sa GCash. Paano mananalo ang Lakers kung gusto ng Lakers na hindi na ulit sila gawing punching bag ng Celtics? Ito ang kailangan nilang gawin. Mas solid na third quarter execution. Bawal ang third quarter curse. Limitahan ang offensive rebounds ng Boston.
Huwag masyadong generous, hindi to Christmas party. Mas consistent na outside shooting. Di pwedeng bahala na si Batman ang outside shots. Lakas ng loob sa depensa. Kung kaya nilang palakasin ang perimeter defense at huwag matakot sa pisikal na laro, baka ibang usapan na to sa playoffs. Final buzzer sa huli, Celtics ang nagwagi at tinapos ang 8-game streak ng Lakers. Pero kung meron mang natutunan dito ang Lakers, yun ay hindi pa tapos ang laban. Kung magkikita nga sila ulit sa finals, isang bagay lang ang sigurado. It's not over till it's over. At kung mananalo man ang Lakers, isang bagay lang ang sigurado. Gagawin nilang basketball clinic ang Celtics sa Game 7. Abangan natin yan mga tropa. Game on!